Guys, ito makwento ko lang. Meron akong tita na itago na lang natin siya sa pangalang Maria. Si tita, stress siya. Kasi ang asawa niya lagi nasa trabaho. And then, mag-isa lang siya sa bahay. Natutulog siya mag-isa. Kumakain siya mag-isa. Si tito laging wala sa bahay. Wala siyang nakakausap. Ginagawa niya lang doon, nag-iigib-igib lang siya. Tapos, wala talaga siyang makausap, walang dumadalaw sa kanya. Ako busy rin ako sa trabaho. Tapos si tita nagkaroon siya ng stress hanggang sa umabot sa depression, and then naging anxiety. Tapos yung kumbaga nababagabag na siya sa dark psychology, yung mentally emotional intelligent Ngayon dumala yun. Dumating sa punto na one day na meron na siyang nakikita na hindi daw nakikita ng normal na tao. Tapos yun na nga, nagkasakit na siya sa isip, yung parang hindi naman masasawing sabi natin parang nababaliw na siya, ganun. Pero talagang malala. Ang worst scenario talaga pag depression lumala, mawala ka na sa sarili mo, mental block ka na. Ngayon, anong nangyari sa kanya? Lagi siyang ganun, takot na siyang mag-isa, gusto niya lagi may kausap. Lumala ng lumala yun hanggang sa nagme-maintenance na siya ng una. Dinala siya sa yung paggamutan ng mga sa mga psychologist brain psychologist, ganun. Inoperan siya ng gamot, tinurukan siya ng pampakalma. Tapos hanggang sa one day yun talaga lumala na, wala si tito, mag-isa lang siya. Napunta naman ako dun one time, pinapasok niya ako, hinila niya agad ako dun sa may bahay nila, and then ayaw niya ako palabasin. Ginapos niya ako, tinali niya ako, tapos may time pa na tinutukan niya ako sa liig. Talagang wala na siya sa sarili. Tapos nakalock pa yung bahay. Talagang nilock niya, wala makakapasok, kahit pusa hindi makakapasok. Talaga silyadong silyado And then ngayon sabi niya, tinakot niya ako, iwanan mo, huwag ka lalabas dun, may kukuha sa akin dun. Sabi niya ganun, sabi ng tita ko. Sabi niya, tita, ano ba yan? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan, stress ka. Tapos hanggang sa yung, alam mo yung dating fuse na parang breaker dati na may fuse na pula, kulay green. Sabi niya, hawakan ko to, Joel, hawakan ko to. Bahala ka, hawakan ko to. Sabi niya ganun. And then takot na rin ako. Sabi tapos bigla niyang hinawakan yun, grabe. Bigla niyang hinawakan, siguro mga 3 seconds hinawakan niya yung fuse box na yun. Buti nga hindi siya hinigop, kasi kung hinigop siya wala pang control yun, hindi kagaya ng mga breaker ngayon na 220 volts lang, ganun yun talaga rekta sa sa Meralco. Pag hinigop ka nun, pwede kang mamatay, mangisay ka, or pumutok yung mga cells mo sa utak, sa mga talagang nakuryente buong katawan niya, mga 3 seconds hanggang 5 seconds ganyan. Tapos bigla siyang naupo ng ganun. Ayun, tapos parang kumalma siya. Dinabuksan ko na yung pinto, nakapasok na si tito. Tapos may inom pa rin siya, may gamot pa rin siya na maintenance. Pero sa loob ng ngayon na 4 years na nung nakuryente siya, talagang parang gumaling talaga siya dun sa kuryente na yun. Hindi ko lang malaman kung ilang voltage pa yung pumasok sa kanya, na yung pala sa history sa medical history, yung pagkakuryente pwede rin palang i-refresh yung utak natin. Syempre parang pag nawawala tayo sa kaisipan natin, parang parang kinukulang tayo sa kuryente. Parang cellphone, kailangan siguro i-reboot, ganun. Pagka technical problem na, parang ganun din siguro. Kasi yung mga gamot na iniinom natin, hindi naman talaga totally magagamot lahat yun pero yung kuryente, talagang buong katawan mo makakapasok yun. Either meron naman 30% ng kuryente sa katawan natin, nagsisilbing source ng energy natin pero siguro pwedeng i-refresh siya para magamot. Yun lang, talagang hindi na bumalik yung anxiety ng tita ko. Hindi na rin siya nag-maintenance ngayon. Talagang effective talaga yung kuryente sa pagkabaliw, ganun. Talagang sana may makadiscover na hindi lang ako, na talagang pwedeng maraming magamot na tao sa makakaimbento ng gamong makine or machine.